Kwentuhan time tayo ngayon, kwentuhan. Meron isang matandang, yung mamamatay na sobrang yaman. Meron siyang 2 anak. Sobrang yaman niya. Kaso, mamamatay na siya. Ngayon, bago siya mamatay, pinatawag niya yung 2 niyang anak. Sabi niya, eto yung piso, bumili kayo ng kung anong mabibili ninyo. Punuin ninyo yung kwarto na binigyan sila ng parehas, ng tigisang kwarto. Parehas ang laki, walang laman. Sabi niya, bigyan ko kayo ng isang araw, eto yung tigpipiso ninyo, bahala na kayo, gamitin nyo yung piso na yan, punuin ninyo ng kalakal o whatever itong kwarto na to. Kung sino ang mas makakapuno, sa kanya ko ipapamana yung kayamanan ko. Ay, kinig ka ba, MJ? Eto na, tumirada na ngayon itong si Panganay. Si Panganay at si Bunso bumanat si Panganay. Bumili siya ng mga made in China na mga bulaklak, kung anong kaabubot na mabibili niya, at naubos yung piso. Tapos tinawag niya yung tatay niya. O tatay, sabi niya, tingnan mo. Na-amaze yung tatay kasi hanggang sa ceiling napuno niya ng produktong galing sa China. Kung ano-ano mga pinagbibili niya, may mga bulaklak, may mga basta kung ano-ano. Pero sabi nung tatay, nakatayo sila sa gitna parang may kulang, sabi nung tatay niya. Yung kinatatayuan nila hindi na puno. Pero okay lang, tinan natin, sabi niya si Bunso. Kung ikaw si Bunso, anong bibilin mo sa piso, Steve, para mapuno mo yung kwarto? Ha? Lollipop. Pupunuin mo yung kwarto, Steve. Baka mabibili sa piso pa. Okay. Pagkain na lang. Mapupuno yung kwarto, ha? Binigyan ka ng task, pupunuin mo yung kwarto. Ikaw, Palangga, ano ilalagay mo doon sa piso na yun? Yan ang sinasabi ko sa inyo Kung gusto nyo baguhin ang tanong nyo, ang buhay nyo, baguhin nyo yung tanong. Gusto nyo ba akong tanongin kung ako yung sa Bunso na yan, anong gagawin ko sa piso? Ang ginawa ng Bunso, bumili siya ng kandila. Okay. Kandila! Pinatay niya yung ilaw, tinawag niya yung tatay niya, at saka niya sinindihan yung kandila. Sabi niya sa tatay niya, tatay, sabihin mo sa akin kung alin ang hindi naaabot ng liwanag galing sa kandila dyan. Nagulat ang tatay. Wow! Ito po yung 75 cents nyo, may sukli pa kayo. Ano ang moral value ng story na to? Pagka kayo binigyan kayo ng trabaho, pag binigyan kayo ng challenge, dapat hindi nakabox ang utak ninyo dun sa uubusin niyo yung piso. Kaya nga gagawin kayong manager Kayo ang magdedesisyon. Dapat kung ano yung interest ng kumpanya, yun yung inyong priority. Biro nyo, parehas kayo ng sagot ni Steve. Si Steve, bibili na lang po ako ng lollipop. Bibili na lang po ako ng pagkain. Yung isa naman, 9.6 million followers. Ang tanong niya sa akin, ano mabibili ko sa piso? Ibigyan kita ng negosyo, hindi mo magagawa ng paraan. Okay? Mga kahansam, sa buhay ng tao, hindi po tayo kailangan makarating sa situation ng 2 magkapatid at nung mayaman na tao na to. Sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, may mga challenges tayo sa buhay. Binibigyan tayo ng Diyos ng piso para i-manage yung challenge na yon. Depende kung paano mo yan i-address, itatakel. Paminsan-minsan, ginagamitan din yan ng common sense. Paano ko ibibigay sa iyo yung milyones o bilyones kong negosyo kung yung piso pa lang hindi mo kayang i-manage? This is Andre Bonds, the handsome mechanic. Now, Nep Bondok, you should be here.